Yo, harap for today's video, no? Ito tayong Chile ito. Yung mga natitirang kargada doon, nalidiskarga. For the meantime, job order natin ngayon mga tropa yun, no? May scaffolding doon, nakita nyo yun? Kakabit natin to. Magpapalit tayo ng stabilizer roller. Yung dinadaanan ng wire. Ano? Oh. Kapit natin yan. Ano, mga tropa, no? Papalitan natin. Yan. Tanggal natin. Kasi manipis na yan eh. Sira na eh. Pinating natin ng jumper ng grind ng ano, welding. Hindi na tayo nag-settle. Yan. Gusto nyo na ganyan. Kasi ganyan yan eh. Para ito, guard siya para hindi ito umiikot-ikot kasi yan pag wala ito. Ganyan yan. Okay, sa taas. Tanggal muna natin. Kasi kailangan dun sa taas. Welding muna natin. Bago natin i-active ito. Pinaka ano niya, roller na dadaanan ng wire. Dito dadaan yung wire, oh. Okay. Wire na malaki yan, oh, tulad nun. Ang makikita nyo. Yan, ganyan. Pero dun tayo sa taas. Bila, patali natin. Kalimutan, malayak ito. Nanginang ko. Kanina to, inarapong na to, ah. Kasi nakakatamad ulit. Itong harness, safety belt lang sinuot ko ngayon. Let's go! Secured na mga tropa. Scaffolding na aluminum. So okay muna tayo. Hindi na ako mga-video, doon na ako sa taas mag-video. Yun, no? Dito natin yung ikakabit mga tropa. Tinanggal ko. So ang ginamit ko na pala dyan, kung kayo ay kaya nyo namang champerin using grinder. Ginawa ko na nga welding lang, sinamper ko. Tawag doon champer. Okay din, tas konting ka sa grinder para pwede na siya dyan. Depende sa inyo. Kung kailan sa inyo, bit-bit pa kayo ng settling dyan. Si Jen, pero sa akin, champerin lang ginawa. Kaya hindi na masyadong kuskus malumos. Ayan. Sila na doon sa baba. Ako na din. Ano ito? Fry ng invento. Ayan. Ayan. Okay. Ang dadaan dito, ayan. Ito, dadaan natin yung wire. Kasi kailangan yun. Para gumulong stabilizer ang tawag nila. Tapos yung kapila naman, ganito talaga pag may crane. May crane talaga, expected yun na yan. But later kayo talaga kayo rito lalambitin, 2 segundo. O kasi ito kung chip engineer nyo masipit, pwede din. Pero usually, segundo. Peter tsaka puso, umakot sa ganito. Hindi ka may scaffolding. Scaffolding tayo kasi dati, ano lang eh, basket o kaya drum. Usually, pagka nagre-repair tayo rito. Hindi naman na first time na kayo kaya hinantay ko lang si segundo. Kasi minsan gusto nila nakikita nila muna eh, pipicturean nila yan. Wala pa eh, segundo natin kuryo. Kaya hintayin natin sila bago tayo. Spot ko lang naman dito yan eh, tapos sabay full wall ko. Tsaka naiakit doon. Yung pinaka stabilizer repair niya dito. Yung mga helmet yung iba. Yo, what's up? Additional lang ni Kuya Andy, no? As you can see sa video, nandun tayo sa taas ng crane. So, most of the time, yung mga Peter na sumasakay sa bulk, pwede rin yan sumakay sa Panamax at sa capsize. Mga general cargo, mga heavy lift at container, welcome na welcome yan. Kasi kung galing sa tanker, ang isang Peter, kadalasan, hinahanapan din ng experience sa bulk. Ganun din kapag galing sa bulk, hinahanapan din ng experience sa tanker pagka nag-apply. Yung bulk, general cargo, yung mga carrier na ganyan, container, pareho yan, magkakapatid po yan.
Tapos iba din yung sa offshore. Kaya yung mga nanggagaling sa tanker, yung nagsimula sa tanker at doon na tumagal, hindi basta-basta makakalipat sa bulk po yan kasi nanihinayang sila sa sweldo kasi mas mataas yung sweldo ng sa tanker na barko at saka meron silang tanker allowance na tinatawag kasi nga ay flammable, medyo delikado, bawal mag hot work. Hindi po sila naka-experience ng mga ganyan ng mga klaseng trabaho kasi more on engine sila. Okay, kaya kung makikita ninyo late machine, mga tinitira, torno, mga tubo, medyo ganyan, pero yung mga ganitong klaseng trabaho kung hindi sila naka-experience, ulitin ko, ay hindi nila malamang to na experience, hindi nila, kumbaga wala silang lakas ng loob lumipat sa bulk kasi nakikita nila bugbugan talagang trabahong dry dock po talaga pagka bulk experience kayo at diyan kayo sumakay. Kasi sa tanker, pagka kayo ay machinist sa land base, pwede kayong mag container, pwede kayong mag tanker, pwede kayong mag-apply kasi mas mabilis kayo dun matanggap. Okay, hindi basta-basta natatanggap dun yung mga walang experience sa tanker, kailangan meron. Kaya mas malaki sahod kasi nga flammable at saka risky ang tanker.